defenders of the Catholic faith. Kunya, dili ka kailangan kay paspas ka itong tayo. Muhatag sila kay kung may mga mensahe na nagkaroon ng mga kaigsunan, labi na sila kay sinatihan. Ato mo naon sa pagpasulti, no? Ato gusto ito sa masipang pagpag. Brother Paul Alima. Okay, salamat, Brother Idang. O maayong buntag ka na itong tanan. Maayong buntag, bro. Maayong buntag. Maayong buntag. Atong hatagan o usa ka palakpak ang atong makaugalingon dining atong annual anniversary. Isa ka pakpak alang sa atong pagalingon. Isa ra lagi. Os po na ko, atong hatagan o usa kapakpak ang atong kagalingon. O atong ihatag sa Ginoo ang daghan masibang palakpakan. Hindi kaya kasi nabot pagkata. So, may sa Cebu, October 22. Na may 3-day seminar sa Ecotech Center, Lahog, Cebu. O sa dihat, hibaw ang namo nga ang among maigsuon nga tigdibinsa sa simbahang Katoliko na aday mo annual anniversary o nang miuban kami kaninyo din bisan taon-taon uli na po may kay last day na doon sa among seminar. At least, nakaduyog kami sa katawhan sa Ginoo ang among kauban sa panaw isip ko sa kasinunal na simbahan sa pagdipinsa sa atong pagtuog katoliko pagka na itong Ginoo. Niyatong bata pa ko, dito sa among lugar sa Mindanao, doon na CFD na may abot sa among lugar. Ang ako mga parents na Jehovah's Witnesses, gidala ko sa akong parents kay sulungon namo ang CFD. Kaya ako maginikanan, aktibo man sa saksi ni Jehovah. So ang diskusyon nagsugod alas 2 sa hapon, almost tunga sa gabi inahuman. O katong kasinatian sa akong kinabuhi sa Catholic Faith Defenders, kaya ako nakita sa akong linghod nga paghunda-hunda ang akong ginikanan na bigsidugyod sa mong diskusyon. Pero nagbutang to o gamay na hitrit sa ako kasing-kasing nga pagbudako na ko, balikan yun nako ang mga CFD. Manimalos yun ko sa gihimo sa maong CFD sa akong parents. Pero unsaon ako ni nga doon ako'y capacity nga atubangon kini mga CFD. Kinahanglan kong pag-study again sa simbahang Katoliko. So I underwent special studies in the field of argumentation and debate in order to destroy the Catholic Church. Almost sa half sa akong kinabuhi, ako nang gigamit aron tunan kung unsaon sa pag-atake o pag-uwa sa simbahan ng Katoliko. Pero sa last year sa akong pagka-ministro 15 Katolik, nag-study na ko sa Catholic, sa Catechism of the Catholic Church, Fundamental of the Catholic Dogma, mga encyclical, mga libro sa Katoliko. Pero dili kay tuuhan nako ang libro Katoliko, nakita lang ko loopholes na akong gamiton sa pag-atake sa simbahan ng Katoliko. Hangtod nga na-discover nako na wala ko mangita kamatuoran. Ang ako din ipangita ang sayop sa Katoliko. Sa akong journey sa pagpangita sa kamatuoran sa simbahang Katoliko, dili yun nako pwedeng kalimtan si Brad Sok sa akong kinabuhi. Nga naman,
dako siya og natabang bisan wa pa mi magkailan ni Pasok. Kay ang akong kauban nga ministro, akong sangay si Paul Biray, nasay anak na polio. Ang iyang anak na polio, ang iyang kalingawan, maura ko ng radio. Dayon ang anak sa saksi nga polio nga di kalakaw, maminaw sa programa ni Bradsok. Panahon na nakabisita ko sa balay sa akong kauban na ministro, naamay nagsulti sa radio si Bradsok na ito. Ang iyang iskutan ang tinuod na simbahan. Ang tinuod na simbahan na gitukod ni Kristo, wala kayo ni mawag na umahanaw. Kaysa among pagtuo, ang simbahan na gitukod ni Kristo na anod sa dako nga bulog sa apostasiya sa panahon sa 1st century. I-revive lang o i-restore lang ni Charles T.C. Russell na 1800. Pero sa dihang nilingkod ko kay naminaw ko sa programa kag ipananawan sa akong kauban nga ministro, miingon si Bradsok sa iyang program, kung tinuod nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo na hanaw nang kapamatud-an di ay nga si Kristo nagsulti pa ka. Nga naman, kung sabi giingon ni Kristo sa iyang simbahan, et orte infere non prevalebon adversus iam, nga bisan pa ang gahom sa imperno dili kayo makabuntog sa simbahan nga iyang gitukod. Kay nga naman Matthew 28:20, igu sum pobiscum sum omnibus rebus os ad secula seculorum, ubanan ko kamo sa kanunay hangtod nga matapos ang kalibutan. Kung tinuod ang gitudlo nako mga protestante nga nahanaw ang simbahan nang si Kristo kapamatud-an nga namakak kay wa sa kapabarog sa iyang kapanaan kaya ubanan ang iyang simbahan. O kung tinuod nga nahanaw kinsa may ubanan o wa may simbahan na iyang gitukod. Dito ko nakarealize nga sakto ang argumento ng Bradsok. Dayon ang akong mentor sa debate nga si Gonzalo Culaw nag-enkwentro sa debate dito sa Mahinong Camiguin. O miingon si Gonzalo Culaw kay iya man may mga estudyante na ay maayo nga debater sa Katoliko. Kaya pagtuon namo ang Katoliko ignorante. Way kabangkaagan sa Biblia nga naman naog-naogon na namo ang Katoliko. Pagsako namo sa balay nagtuon ni ang Katoliko. Way kabangkaagan sa Biblia pero ipahibaw kami sa among magtutudlo sa among debate nga si Gonzalo Culaw nga naay Katoliko na maayo sa Biblia. Ang iyang pangalan Socrates Fernandez. So dito ko nakadungog nga aday Socrates Fernandez na maayong Katoliko. Ug mauman to ako na paminawan sa radyo. Dayon ang akong iyaan kaya ang iyang Bible o ang iyang katinawan itago man sa kinailaw man sa kaban. Nakamay tayo kami bibisita ko sa akong iyaan na Katoliko nang namilog man siya sa mga sirina sa kaban. Dahil sa dahilan ito ko sa ila, nakita na ko itong Biblia kagay agupog na. O ang first edition sa kakinaawan uno ni Bradsok. Pag-unaw na ko ang author Socrates Fernandez man. Na-recall sa ako huna-huna, maumanin giingon sa among teacher sa debate nga maayo kaayo ang Katoliko. So nagkadikit ang mapanghitabo o ginanako ako iyaan nga hula mo nako ng imong libro. So dito ko
Ibasa na ako ng libro ng Bansok. Kanang katinawan 1, naapaman ay katinawan 2, nangita na po bugasa ko makabasa niya na. So dito sa libro ng Bansok, konkreto nako na nakita ang kamatuoran na way laing simbahan di ay nagitukod si Kristo kundili mao kini ang simbahan na ni ang kita karon na nalipod sa atong panahon o kinabuhi. O kinasunan pa sa among libro ng kamatuoran mutultol sa kinabuhi may katapusan pahina 114. Nanudlo man may mga saksi ni Jehova na kung gusto daw ni maluwas, pangitaon daw namo ang simbahan na gitukod ni Kristo. Dayon sa akong pag-research sa history, ang saksi ni Jehova 1872 raman nito'y hakaw sa kalibutan. 1871, back to the first century, what may history. 1872 raman yun. So dili yun ang saksi mong gitukod ni Kristo. O kumbinsido man ko sa expedition ni Bradshaw sa iyang libro o sa iyang programa sa radyo na akong napaminawan sa dihang na tune in ang polio na anak sa akong kauban ng pastor. Kinahanglan kong munisay sa akong kinabuhi. Nagpasalamat ko sa libro sa mga saksi. Ato ang giyon nga ang kamatuoran. Ano man sa giyon ito? Kung gusto daw nato na maluwas, pangitaon daw nato ang tinungkod ni Kristo. Karon kaya ang saksi ni Jehova na diha ko nahimugso, diha ko nag-pastor 15 katuig, di man ay tinungkod ni Kristo, tinungkod man ay sa Amerikano. Ang tinuod na simbahan na gitukod ni Kristo ang magtutukod dili Amerikano, dili Koreano, dili Negro, dili Pilipino, labaw ng dili Inano. Ang tinuod na simbahan ang magtutukod Ginoo, palakpak ato Ginoo. O may laing simbahan na existido sa kalibutan panahon ni San Pedro hangtod karon na Ginoo ang nagtukod kundili mao lamang kining simbahan na Katoliko, dili kini tinukod og tao lamang nagtukod ni o gayon ang Dios na nahimong tao na mao ang atong Ginoo Hesukristo. Palakpakan nato Ginoo. Mao ang saksi ni Jehova tinukod lang og tao na amay tinukod ni Kristo. Kinahanglan ko munisay ya anako ang akong kanhing tinuuhan bisan pa masakit nga talikdan nimo ang imong mga minahal sa kinabuhi o magkatoliko o ako baya unwelcome ko sa katoliko ngano man nakatilaw ang simbahang Katoliko sa akong pagpag-atake. Mao na sa akong first year sa akong pag-isakit sa pagkatoliko, sakit to nga katuigan sa akong kinabuhi nga naman gibiyaan nako akong kanhing tinuuhan ang akong gidangpan nga simbahan. Nagduda pa kanako nga ako kuno ispay. Kaya ingon sila imposible nga si Paul mahimo ng Katoliko. Sige pangdaot sa Katoliko. So kanang kinabuhi bitaw ni St. Paul nga persecutor ng apostol, nakaambit ko anak na kinabuhi ni San Pablo. Mo siguro hinungdan na ang pagkatao nako inganlan ko nga Paul. Ikuha pa na sa ngalan ni St. Paul ang ako middle name San Pablo. E mao man ang apelido sa kong nanay sa dalaga pa, Maria Niebe San Pablo. O akong kinabuhi may kasamahan ni San Pablo nangatake sa simbahan nga gitukod ni Kristo apan sa grasya sa Ginoo gitawag siya aron dipinsahan ang simbahan na kanhi niyang giatake.
So like St. Paul, I was also a destroyer of the Catholic Church then. But now, with the shining light of the grace of God, I became a part of this church I wanted to destroy and serve to the Lord in the Catholic Church as a Catholic defender for more than 10 years. So sa akong conversion atong 2011, 2014 ang akong pag-abot dinhi sa Cebu. O kasi Radso na may radio at television program sa Cebu Catholic Television Network o ang tag-iya sa Cebu Catholic Television Network Channel 47 mauman si Tatay Dudong Lenchua nga mga akong head servant si Tatay Dudong Lenchua nag-sit up o adlaw na magkita mi ni Radso Hernandez. O dito na ako kalimtan na panahon sa akong kasaysayan sa akong pagkatuliko. Na sa unang higayon, nakita nako ang banggiitan nga dibiter sa simbahang katoliko o dito ko nangayon pasaylo kang Radso. Kaya nga naman, katong libro na akong ihulman sa akong iyaan, ako man tong ipangkuha atong mga page. Kaya katong akong iyaan hiingon man na ibalik tayo ng libro, kaya ako na po itago sa kaban. Wa ko magsaba ang atong libro, hadaghan ng mga pages na kulang. Kaya mo magkakong masabasahon, o sa diyang kakatuliko na ko, nangayo ko suri kang Radso o nangayo ko suri sa kuyaan na iyak katong imong libro buwag na itong mga pages pasaylo ako pero nakatabang ba ito na magka-design ko o makita na ko ang kamatukuran simbahan dahil ng Katoliko mong simbahan na angay pasakupan ang simbahan na dinhi kita magpuyo sa kinabuhi kabalaan. Palakpak. Honang during my baptism, May 29, 2011, this coming May 29, 2026, mag 15 years na ko sa simbahan ng Katoliko. 15 years ko sa pagpagatake sa Katoliko. Ni ako sa gitawag reparation period. Gusto na kong bayran ang akong mga pages, ang akong nahimo bato kasimbahan ng Katoliko. Sunod na tuig, ma-opsid na. O sunod tuig, mauna ang akong unang tuig sa akong napulipid na nako akong utang sa simbahan ng Katoliko. Di ko makalimot, during my baptism, gibunyagan ko sa Mother of Mercy Parish. Inahan sa Kaluoy. Nganong dito man ko nabunyagan sa inahan sa Kaluoy. Kaya ako dili ko tatos kaluyan. Kaya nga naman, nakiaway ko sa anak sa atong langit ng inahan. Kapag sa kamaayo ang Ginoo, kaliwala sa akong pagka-underserving na mahimong Katoliko, kaya akong giaway o simbahan ng Katoliko, pero gitawag ko sa Ginoo, gikaluyan ko sa mahal na Birhen na Maria, maunang sa akong paggawas human sa akong baptism, gibunyagan ko ni Monsignor Jaime Pañales at the age 36 years old. 36 anyos na kong nahimong Katoliko, almost half sa akong lifespan, ako na nag-consume dito sa Protestante o may ko na Lord, kini katapusan na hugna sa akong kinabuhi, ako nang itugya o ihagad nimo, magpabilin ako na matinud-anon dinhi kasimbahan na imong itugod hangtod sa katapusan na pagpitik ni ini akong kasing-kasing mamatay ko na matinud-anon na simbahan ng Katoliko. Gusto ko na mahimong piyot ng Katoliko. Sa
ng Kiyot. Kiyot, letter C, Catholic, letter U, Ansel, letter T, Da, letter E, N. What is Kiyot? Catholic until the end. Ang tanan na Katoliko na magpabilin sa simbahang Katoliko, mga Kiyot, palakpak. Pero kung kamumiya na sa itukod ni Kristo, dili na mo tawgon na Kiyot, tawgon na mong mga akyot. O nang salamat sa Ginoo. Gandian ako sa simbahan na itukod ni Kristo. O ko'y atong pag-ampo nga mahimo kitang tulay sa tingumuha ni Kristo. Nga daghan pang mga naa sa gawas sa simbahan na agatong sa Ginoo danon dinhi o nang naakoy makauban nga gitawag usab sa Ginoo nga mahimong kabahin sa turil ni Kristo. O ang magpailaila ni ini kay naman ang listahan ng paniram ako ihatag sa atong moderator o sa